Good morning, magandang umaga po. Welcome sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Lozon. Marami po hindi nakakaintindi sa House Bill 5636. Isa na ako dun. Ayoko naman magdunong-dunungan na naintindihan ko yan. Hindi naman. So, ito ho yung Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act na tinatawag din na TRAIN for short. Ito ba pro-poor o anti-rich nga ba o anti-poor, pro-rich? Parang ganyan no? Parang kasi iba-iba madidinig mo. Ito mapapakinabangan sa ganito. Pero hindi natin alam yung detalye na baka mamaya bandang huli ang alam lang natin, hindi, mababawasan ka ng babayarang tax. Hindi naman ako nagbabayad ng tax kasi hindi naman exempted ako Hindi ba mga tipong gano'n, no? Pero madadagdagan naman pala ako ng babayaran doon sa mga bibiling ko later on. Kaya mas maganda maintindihan po natin. Ito ba ang magbibigay ng patas na sistema sa pagbubuhay sa ating bansa? Mahahabol ba natin yung mga tax evader? Na yung mga kung minsan malaki bayarin sa tax, maiksi apelido, ganun. Yung mga, alam nyo yun? Ito ang pag-usapan natin ngayong umaga. I call on the Senate to support my tax reform in full and to pass it without haste. These reforms are designed to be pro-poor, especially when the people understand how the revenues will be spent. The passage of the tax reform law is needed to fund the proposed 2018 budget, which I am submitting here and today. The poor and the vulnerable are at the heart of my tax reform. Your support will ensure that the benefits of the tax reform can be felt immediately by them. Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act o ang House Bill 5636. Madadagdagan ang mga mabibigyan ng income tax exemption pero tataas naman ang buwis sa mga produktong petrolyo at iba pa. Timbangin natin ang punto ng mga eksperto sa pamamagitan ng malalimang palitan ng mga kuro-kuro at opinyon. Tax na naman! Di ba? Tax na naman tayo pagka nagkataon. Tingnan natin. Himayin ho natin itong usapan na to. Pero sana ho, today kasama natin din si Asek Paula Alvarez. Kaya lang kausap natin siya at mukhang nabalaho sa traffic. Dahil umulan, alam niyo naman ho dito sa atin sa Metro Manila, kung minsan umihilang ang palaka, nuknuho ka na ng traffic dahil yung ibang lugar nagbabaha. Dahil kahit naman walang ulan, traffic pa rin. Problema natin to. Ano kaya ang batas ang pwede dito? Pag bawal na mga sa ikaunlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Alam niyo ba yun kinakulong ni Ariel Oreto dati? Pero ito ho kasi ay dapat sana iba-ibang point ang pag-uusapan natin. Coming from different perspectives. And unfortunately, hindi natin makakasama ngayon si Asek Paula Alvarez dahil nasa daan na po siya. Kaya lang medyo na late. Dapat nakapag-start tayo sana ng 7:30. Medyo alanganin lang ho. Anyway, makakasama po natin ang ilang mga eksperto sa usapin na ito, yung magpapakita sa atin ng iba't ibang mga punto de vista para malaman naman ninyo ano ba yung ating dapat na maging posisyon at paninindigan din bilang mga mamamayan na maapektuhan nito. Mula po sa Kamara, ang ACT Teachers Party List Representative Congressman Antonio Tinio. Kong, welcome back. Salamat po. Have a seat, please. And from Ibon Foundation, ang kanila pong Executive Director na lilipad-lipad, Mr. Sunny Africa. Hi, sir. Have a seat, please. Yan. Mas maganda to. Siguro, para maintindihan namin. Kasi sabi ko, ayoko magdunong-dunungan. Kasi isang bagay na hindi ko naman talaga nalalaman. Well, kayo po ang gumagawa ng research. Let's get it straight. Ginoong Sunny, doon sa pag-aaral ninyo, ano ba talaga ang lumitaw? Itong tama yung sinabi ni President Duterte na doon sa clip na pinakita niyo kanina, na the poor and vulnerable are the heart of my tax reform. Okay. Totoo yun kasi sila yung magbabalikat ng pinakamalaking buwis sa programa na to, hindi yung mga mayayaman. Teka. Parang ano yun?
So, itong pag-aaral na ginawa ninyo, hindi ba bias yan? Pwede sabihin bias kasi ginamit namin ang datos ng DOF. So kung may bias ng DOF na para sa mayayaman, hindi na galing sa amin yun. Oh, you're saying na, kasi sinasabi ho naman ng Presidente Duterte, ito ay para sa mga mahihirap. Ang makikinabang dito ultimately ay ang mahihirap. But with what you're saying, ay lumilitaw na mas maapektuhan, mapipindakanan yung mga mahihirap kesa sa mapaboran. Ganun ho ba? Oo nga, alam mo, pati kami nagugulat kami dun sa tax reform package na to. Oo. Ito, sa pinakahuling datos galing sa DOF, sana makarating si Oo nga Secretary. oo nga eh. Kagabi lamang, pinadala sa amin yung huling computation nila. Okay. So, huling computation na nalalabas, yung pinakamahirap na mga Pilipino, ito yung pinakamahirap na 60% ng Pilipino, no? Bawas sa kanilang bulsa, 800 hanggang halos 4,000 piso. Samantala, yung mga milyonaryo, magkakaroon ng dagdag na pera sa kanilang bulsa, 1,000 hanggang halos 35,000 piso. So, mali sa amin yun. Paano mangyayari yun? Eh, sabi nga nila, hindi ka mababawasan ka nga dapat ng babayaran na tax dito kung mahirap ka sa tax reform. Galing kasi ng packaging ng tax. Ang komplikado siya eh. Yes. Nakaka-nosebleed talaga yan. Ang sinasabi ng DOF, bahagi lamang ng katotohanan. Ang pinapalaganap nila yung dagdag daw nakita doon sa pagbawas ng personal income tax. Yes, oo. Kaso, hindi ng buong katotohanan. Bigay bawi siya. Parang ano to eh, free SUC tuition eh. May, Parang cha-cha. One step forward, 2 steps backward. hindi Ganun. ako marunong sumayaw. Pero essentially ganun yun. Bigay bawi siya. Sabihin niya, may bibigay siya dun sa personal income tax. Okay. Ang di sinasabi, may babawiin siya dun sa expanded VAT, dun sa oil excise taxes, dun sa Okay. sweetened beverages, Yes. sa mga soft drinks at iba pa natin, at maging dun sa automobile excise tax. So, kumbaga, essentially ginawa niya, yung mga mayayaman, nabawasan ng babayaran dun sa Bakit income naman tax nila. mababawasan ng babayaran yung mayayaman? Eh di ba, syempre, sila bumibili din sila ng auto. Eh di may tax silang babayaran, mas malaki. Yun nga yung bigay bawi doon. Meron silang dagdag na buwis sa pagbili ng kotse, sa VAT Petrolyo, nila, sa naman, sa gasolina, etc. sa diesel, sa kanilang SUV. Yeah. Kaso, dagdag buwis doon, kaso, bawas naman buwis dun sa income tax. And laki-laki na nakita nila. Ibig binawasan sabihin, pa yun sa mababawasan sila ng babayaran sa income tax. Oo, malaking matitipid nila. Halimbawa lang, ito DOF talaga to ha, para Okay. yung bias namin, kumbaga. Isang milyonaryo na kumikita ng 1.4 million kada taon, dagdag sa kanya ay 61,000 pesos. Nakita niya. Kita niya yan. Bakit? Bawas sa buwis niya na binabayad niya sa income tax Bakit niya. siya mababawasan sa buwis? Eh dapat nga, di ba, madagdagan siya? Okay. Kasi ang argumento ng gobyerno dyan, yung mga mayayaman, sila nagpapatakbo ng lipunan ng ekonomiya. Kaya argumento nila, dagdagan mo yung pera sa bulsa ng mayayaman, malaking kumpanya, kasi sila man doon nagpapadali ng ekonomiya eh. Sa halip na, yun nga, dagdagan mo yung kita ng mahihirap na kailangan nila para sa kanilang pang-araw-araw ng pamumuhay. May ganun silang pag-iisip eh. Okay, but before we delve into that, Kong, dito sa puntong ito, kasi kayo nagbabantay din kayo sa mga ganitong pangyayari dahil unang-una, yung epekto doon sa mga mahihirap, ang isang inyong tinitignan na wag maganap. Ano? Do you agree with sa pag-aaral po ninyo? I suppose you have scrutinized the bill dahil nakalagpas na sa inyo, nasa Senate na ito ngayon. Ano po bang particular na epekto nito sa mga mahirap? Una, hindi ka naman madadagdagan ng tax. Mababawasan yung mahirap ng tax, di ba? Tapos, yung bawas, dagdag naman doon sa sising tax doon sa mga matatamis, mga parang inaano nila dyan, para maiwasan mong kumain ng matamis. Huwag ka nang bumili masyado niyan dahil mataas ang tax. Yung mga tipong gano'n. So, mag-shy off ka na doon sa mga may asukal dahil yan ay makaka-diabetes sa'yo. Ano naman ang masama doon? Well, katulad yan ng sinabi ni Sunny, may mga bagong buwis ito na yung package ito eh. No? Oo. So lowering ng income tax. Tapos, so ang makikinabang dyan, meron talagang makikinabang. No? Ang pangunahing makikinabang dyan, yung mga may nagbabayad ng income tax. No? So yun yung mga lower and middle class, tsaka yung mayaman. Samantalang yung mga mahihirap, Mga mahirap,
exempted Pag wala na yung iba. kang regular na trabaho, hindi ka Tax, nagbabayad oo. ng income tax. Oo. Yung mga minimum wage earners, Oo. exempted na yan sa ngayon eh. Exempted na sila sa pagbayad ng Pagbayad ng income tax. ng income tax. Okay, so wala- Pero hindi sila exempted bumili ng matamis. Lahat tayo bumibili. Oo, ganun, Lahat tayo consumers. Oo. Diba? So yung package na yan, may lowering ng income tax. Pero meron ding para daw mabawi yung mawawalang kita sa gobyerno, kailangan may mga bagong buwis, no? So ito na nga yung mga bagong buwis sa LPG, diesel, kerosene, gasolina, no? Tapos isa 'yon. Isa pa yung mga dating walang VAT, exempted sa VAT, lalagyan na ng VAT. No? Tapos isa pa, yung sa mga sasakyan, mga bibili ng kotse, etc. Tapos isa pa, yung mga bagong buwis sa matatamis na inumin. No? So, mga tax sa mga consumer yan. Ang consumer ang magbabayad. Lahat tayo consumer. So, sino ang pinakamabibigat mabigat na tatamaan ng package na to? Yung mahihirap. Kasi kailangan sila magbayad ng mga bagong buwis, pero wala naman silang pakinabang dun sa lowering ng income tax. Yan yung sinasabi din ni Sunny na pinakamabigat na tatamaan nito yung mahirap. So, ibig sabihin, sino ba ang pwedeng makover ngayon na makinabang? Kasi kung sinasabi nyo, yung mga exempted na ngayon, exempted na naman ako talaga sa pagbayad halimbawa ng tax. O kaya, wala naman ako trabaho. Ng income tax, di ba? Yung income tax na binabayaran ko, wala naman ako trabaho. Ano babayaran kong income? Wala nga akong income. Yes. O yung iba naman ay dahil mababa lang ang income nila, hindi naman sila covered nung pagbabayad ng income tax. Yes. Sino mako-cover ba nito na mababawasan ngayon yung tax bukod dun sa mga mayayaman? So, ang makikinabang Magkano ang dito, sweldo? yung kung sa mga swelduhan, mga Oo. fixed income earners. Halimbawa, 20,000 pesos ang sweldo mo monthly. Exactly, yan yung more or less yan yung Ang yan minimum yung kasi mga nasa makikinabang. 15,000. So, basta kumikita ka ng 250,000 A year. and below sa isang taon, exempted ka na sa pagbabayad Ng income tax. So Okay. magkano yan sa isang monthly? Magkano ang kita monthly? Around 20,000 a month. So kung lagpas ka sa 250,000 per year, madadagdagan ka ng tax, ganun ba? Magbabayad ka na ng income tax. Yeah, magbabayad ka, Ikaw, pero meron bang patong? May patong ba doon sa income tax noong more than 250,000 ang kita? Hindi. O wala naman? Nasa unang bracket ka na magbabayad ka. Yeah, magbabayad ka, pero nabawasan ba yung babayaran mong tax? Malaki ang nabawas, no? Kasi ngayon kung kumikita ka ng 20,000 a month, nagbabayad ka ng income tax eh. No? So, in fact, ang public school teacher, ang entry level salary niya, 19,800. So, halos nasa 20,000. Ngayon, ang public school teacher, nagbabayad dyan ng mga around 2,000 a month na income tax. No? So, Hindi ba mawawala yun? precisely, pag napasa itong batas na to, Ah. wala na siyang babayarang income tax. So, in other words, immediately, 2,000 pesos kada buwan ang itataas ng kanyang take-home pay. O, edi pabor sa kanya. Pabor nga sa kanya. O, bakit kayo tumututol? Pabor naman Di pala ba, sa kanya. yun nga sinasabi natin. Teacher pa naman kayo. Hindi. Kaya nga kailangan maunawaan to ng Yes, publiko. exactly. Merong mga makikinabang talaga rito. Oo. No, ang makikinabang dito, yung mga, yan na nga, mga teacher, sabi natin yung mga lower and middle income earners. O ayaw nyo ba makinabang yung mga yun? Dahil gusto, in fact, may bill nga tayo dyan eh, matagal na natin. O, gusto nyo pala makinabang, ba't kinokontra nyo? Kung yan lang ang pinasa, okay sana yan. Oo. Kaso, ang posisyon ng Malacanang, kailangang ipasa ito kasama nung Sa kabuuan. mga bagong buwis. Okay. No? So parang binigyan kitang dagdag na kita ng 10 piso, pero binigyan kitang gastos na 20. Ganun ba? Ganun ba sana yan? Hindi, actually, tama yung sinabi ni Kong Tonchi eh. Makikinabang dito, sa ngayon, lahat ng kumikita na sa gitna ng mga 12,000 pesos, more or less minimum wage, hanggang siguro mga 1 million piso kada buwan.
na kumikita. Makikinabang yun. So lahat ng mga Pilipino ngayon, nasa kasalukuyang sumasahod ng between 12,000 pesos, tsaka more or less 1 million, may netong pakinabang sila dito. Bakit naman ayaw nyo? Ayun nga, tama yun. Tama yun dun sa mga 12,000 hanggang mga 20,000. Yung mga medyo mga lower middle income, tama yun. Ang problema, 60% ng Pilipino, hindi pa umaabot dun sa 12,000. At sila yung dehadong-dehado sa package na to. At tingin namin yun ang mahalaga na raise ni Congressman. Tama na bawasan yung binabayad na buwis ng mga middle income earners natin. Yung mga 12, 13, 14, hanggang yung mga 25, 30,000, dapat actually hindi na nagbabayad ng income tax yung mga yan eh. Kaso hindi tama na para bawasan ang income tax dun sa humigit kumulang 7 milyon Pilipino na yan, patawan dagdag na buwis yung 60% ng Pilipino na pinakamahirap, na walang pakinabang sa income tax program na yon, samantalang pati yung mga mayayaman, babawasan mo yung income tax nila. So tama yung bill na sinafinail ng ACT Party List nung nakarang kongreso na itanggalin yung buwis dun sa mga middle income earners. Pero hindi tama na pati yung mayaman, huwag patawan ng buwis. At lalong hindi tama na yung walang pakinabang sa income tax, papatawan ng dagdag na buwis sa sweets. Why would we say naman na hindi papatawan ng buwis yung mga mayayaman? Nakikinabang sila. Kung may Di ba meron din naman silang buwis na babayaran? Hindi naman sila mag-exempt, hindi naman ma-exempt ba sila with this bill sa pagbabayad ng income tax? Ang hindi lang ang mayayaman lamang na madadagdagan ng buwis, yung mga kumikita ng grabe, siguro mga 1.5 million kada buwan. Yung mga yan, mababawasan ng konti ang kanilang kita. Ibig sabihin, yung mga kumikita ng mahigit 1.5 million kada buwan ay magbabayad ng dagdag na ay, konti income lang tax. yun. Ayun nga, ayun Diba? punto nga namin eh. Konti lang yun. Kaso, may malaking bahagi ng mga mayayaman pa rin, yung mga kumikita ng, sabi mo, 500,000 pesos a month hanggang 1.5 million, yan na mas maraming Pilipino, mga executives yan eh, mababawasan ng bayad nilang buwis. Ngayon sa amin, hindi tama yun. Kasi kumbaga, essentially dyan, isang head ng kumpanya, kumikita ng humigit kumulang 1 milyon kada buwan, neto, makikinabang siya sa tax package ng administrasyon. Samantalang isang magasaka, dagdag labas ang bulsa niya, 1,000 piso. Parang walang lohe ka doon. Hindi na nga pantay ang Pilipinas. Di ba, lalo pong papating ka rin, hindi pagkapantay But natin. are we not looking at it on the other perspective naman na kung halimbawa ako nabawasan ako ng babayaran kong tax. Pwede ako ngayon magdagdag ng kinikita naman noong mga nasa ibaba. Kasi halimbawa kunyari sa isang punto na lang halimbawa, ako employer ng isang kasambahay. Dahil nabawasan ako ng babayaran ko sa pwede ako magdagdag ng kita para sa iyo. 'Di ba? Pwede din ako magdagdag ng bibilin ko mula doon sa mga maliliit na nagtitinda. Dahil meron akong another purchasing power eh. Samantalang ikaw, hindi ka naman nadagdagan ng buwis dahil exempted ka na nga sa income tax eh. Ako yung mga ibang mas mayayaman pa ang nadagdagan ng pabayaran nilang buwis. Hindi ba pwedeng tignan sa ganung pananaw? Pero pwede rin tignan sa ganitong pananaw. Para sa akin, simple ito, no? Halimbawa ngayon, ang diesel, LPG, kerosene, walang excise tax yan ngayon. Zero. Okay. Sa proposal, isa sa mga pinakamalaking pagkukunan ng bagong buwis o bagong revenue ng gobyerno ay itong mga buwis dito. So, ang proposal nila, from zero, papatawan ng 6 na piso kada litro na buwis. No? Ang gagawin nila, over 3 years yan. No? Sa unang taon, 3 Staggered. piso muna. Tapos, after 3 years, magiging 6 na piso. Staggered. No? Ikaw maralita, no? Gagamit ka ng LPG. Gagamit ka ng LPG, no? O di 6 pesos per liter yung idadagdag mo. Magkano maliit na tangke? Or 11 kilograms, di ba? Sabihin natin. O magkano na kagad ang kailangan dagdag na bayad mo kada buwan? O kung gaano kadalas man yung LPG. Okay? So diretso yun. Ngayon, wala ka namang nakuhang pakinabang. Dahil exempted ka naman talaga Hindi ka naman nagbabayad ng income tax. So para sa iyo, yung tax reform package na to, ang direktang ibig sabihin lang, mas mataas na presyo ng bilihin. Unless yung diesel,
tumaas din yan, 6 na piso. O kaya, yung gasolina, ngayon meron siyang 3 pesos na excise tax sa proposal na ito, sa tax reform na ito. Tataas. Dadagdagan ng 3 piso, gagawing 6 pesos din eh. Mm-mm. No? O so kung may motorsiklo ka, bibili ka ng magkakarga Mas ka, mahal. eh di mas mahal na kagad. So, So, yan ang direktang epekto sa maralita na walang pakinabang dahil hindi naman sila makikinabang sa income tax. So ngayon, hindi pala naman ito sa kabuuan ninyo tinututulan. Kung halimbawa, yung mga part na yan, tatanggalin. At Well, hindi... yan ang unang posisyon namin. Sabi natin, Oo. matagal nang usapin yung usapin ng social justice na yung kailangan ibaba natin ng income tax. No? Kasi 1997 pa pinirmi ng batas yung mga income tax brackets natin. No? 2017 na eh. Noon pagka kumikita ka ng 500,000 sa isang taon, kasama ka na sa mga pinakamayaman at pagbabayad ka na nung highest income tax. No? 1997 yun. Magkano lang ang sweldo nun? Magkano ang minimum wage nun? Kung sa teacher, yun ang alam ko. Nasa 7,000 a month ang sweldo noon. So, ngayon, nasa almost 20,000 na eh. So halos Umina na rin ang tumriple purchasing na power natin. ang nominal na value ng sweldo. Pero yung income tax bracket, ganun pa rin. Yun pa rin. So, tumaas na ng tumaas yung income tax bracket mo, kaya mas malaki na yung buwis na binabayaran mo. Sasabi natin, kailangan iwas to talaga yan. Kaya nga nag-file tayo ng bill para ibaba yung income tax. Ngayon, ang problema natin dito, tinanggap yan ng Malacanang, okay, sige, baba natin ang income tax. Pero, package deal. Kailangan, pag binaba natin to, kasama naman yung mga bagong buwis. No? Ang problema nga, kasi ito pa isang mahalagang punto. Okay. Dahil magbababa ng income tax, mawawalan daw ang gobyerno ng 140 billion. Yun yung sabi na. Kasi Dahil nagbaba. dahil nagbaba. Oo. Sabi nila, kailangan bawiin natin yan. Okay. Kaya may mga bagong buwis tayo. So ito na yung mga binanggit nating bagong buwis. So, yung bagong buwis, kikita naman ng gobyerno ng mga 340 billion. Doble. So hindi lang nila binawi, sobra-sobra pa. Teka muna. Kaya ang tanong, saan ang galing yung sobra na yon? Ang galing sa Maralita, pipigain sa Maralita yon. Hindi. Ang ano muna, magkano ang mawawala sa gobyerno pagka nagbaba tayo ng tax? 140 billion. 140 billion. Ang isang tanong ko, magkano ba ang hindi natin nakukolektang tax? Before you answer that, we'll pause for a break. Babalik po kami. So, programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon. Kasama pa rin po natin, Representative Antonio Tino ng ACT Teachers Party List at Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation. Pinag-uusapan ho natin itong problema natin sa tax reform. Yun ho bang, kasi sinasabi natin dito, yung makukolektang karagdagan, yung mababawas doon sa ibabawas sa ating mga income taxes, may mawawala sa gobyerno, which is, ang sabi nyo ay nasa 140 billion. Yun ho bang hindi natin nakukolekta na taxes as of the moment, magkano? Galing mismo sa Department of Finance na meron daw in the past something like 10 years, merong 700 billion na hindi nakokolektang revenue ang DOF. Pero sa 700 billion na yon ay dahil sa reforms na pinatupad ng BIR, customs, etc., nakolekta nila mga 300 billion na. So may nanitira pang mga 400 or so billion na hindi pa nakokolekta. No? So, yun nga ang pinupunto natin. Pero yung mawawala kada taon, dahil halimbawa, nagbaba tayo ng tax, magkano mawawala taon-taon sa gobyerno? 140. 140. Magkano ho ang hindi nakukolekta taon-taon? Yung based on the recent
Meron ho bang Meron 140 kasi or more than binibili or niyan. less than? Kami may estimate kami sa corporate income taxes. Yes. More or less 410 billion pesos Per year. per year ang mukhang mysteriously hindi nababayaran. So as against doon sa mababawas halimbawa na tax na 114 billion. Kung tingin namin kung collecting So more than talaga. doble. Oo, hupigit kumulang doble. Tapos yung nga medyo nakatakot, package 1 pa lang to. Yung package 2, babawasan pa yung buwis sa mga kumpanya. Aha, So para sa amin, problema yon. Sa ngayon kasi may pag-aaral rin kami, theoretically, 30% daw ang binabayad ng income tax sa mga kumpanya. Kinalkal namin yung financial records, yung mga pinakamalaking kumpanya, yung actual na binabayad nila, naglalaro sa 10% hanggang 15% lamang. So kumbaga, sa 30% na income tax rate, humigit kumulang kalahati lang ang actual na binabayad nila. Kung babaan pa yon, ang dami nilang abogado, marami silang accountant, lalo sila makakalusot doon. Kaya kumbaga, ang tingin namin, package 1 pa lang to. Kung ipagpatuloy yung package 2 ng DOF na babawasan ng corporate income tax, again, mga mayaman ang pinakamakikinabang dito, kung sa ngayon, 410 billion pesos ang hindi nakokolekta sa mga kumpanya, kung babaan pa yan, lalong lalaki pa yung hindi nakokolekta sa mga kumpanya. Kaya tingin namin, yung nga yung punto rin, yung na-raise ni Kong Tonchi kanina, kung kailangan, normal naman sa gobyerno, kailangan mo ng kita, di ba? Kaya na may gasusin naman talaga lahat ng gobyerno. Ang punto lang, bakit mo sisingilin yung mga walang-wala na ngayon at papagaanin pa yung buhay ng mga yayaman? Mali yun. Dahil dun sa point na pagdadagdag ng mga excise tax na yan. So kung tatanggalin na yung mga excise tax na sinasabi ninyo na bilang pambawi at mag-revert doon sa punto ng pagkolekta ng tama at yung efficiency nung collection natin, okay na kayo doon? Oo, yun naman ang sinasabi natin. Ah. No, na ibaba natin ang income tax, pero siyempre, para mabawi yung mawawalang revenue, Oo. ayusin ang koleksyon. Precisely yan ang sinasabi Kaya natin. how do you suggest na ma-improve yung collection? Kasi ever since, yun ang problema eh. Parang we have so many laws that are not being implemented, or if it is being implemented, hilaw ang Well, pag-i-implement. isang konkretong example, yung sin tax sa alcohol. Yeah, okay. No? 5 taon na yung bagong batas na nagtaas ng sin tax sa sigarilyo at sa alcohol. Alak. No? Ngayon, concrete example to, sa batas, dapat sa bawat bote ng beer or gin na binibili mo, dapat merong seal, may stamp na bilang katibayan na binayaran yung sin tax nito. Okay. No? Sa mga bumibili ng beer o gin, meron na ba kayong nakitang documentary, may stamp na nabayaran? Wala, di ba? Sa sigarilyo, Hindi ako nabiling gin. sa sigarilyo meron yan, di ba? Hindi ko rin alam. Hindi ako nagsisigarilyo. Pareho tayo, pero nakikita ko naman, no? Pero wala pala. Sa bawat pack ng sigarilyo, di ba, meron niyang stamp Yes, na bayaran. yes. Ito nga yung kinaso doon sa Mighty, di ba? Nasa Yes, kanila, yes, pinepeke nila yung mga... So you're saying hindi ito na-implement? So, ang point, 5 taon na yung batas na yan, wala pang stamp. Ngayon, tinatanong natin ng BIR, Department of Finance, bakit sa sigarilyo may stamp, may katibayan? Okay. No? Sa Alak, wala. alak, wala. Ang sinasabi na kasi po, mahirap daw i-implement. No? Kailangan baguhin pa yung assembly line ng mga gumagawa ng alak, ganyan, etc. So, ang daming mga dahilan. So, So, ang paano sabi yun? natin, Pagka- paano natin nalalaman na binabayaran, nakokolekta Yes, nyo correct, talaga? correct. Sabi nila, huwag kayong mag-alala. Yung mga tao namin sa BIR, tinatalaga namin dyan at binabantayan nila ang kada labas ng produkto, tinitiyak kami pa. Sinasabi nila, magtiwala kayo sa amin. No? Okay na ba tayo ron? Parang it's not actually doing their job. Precisely. Tapos pag hindi nila ginawa yung trabaho nila, ang sasabihin nila mahirap kasi on the part noong gumagawa. That's Maraming how we dahilan. implement eh. Di ba? Duralex said Lex. The law may be harsh, but it is the law. Precisely. Oh. So, yun ang point, no? Bakit hindi gawin nyo to? Para at least yung consumer na nagbabayad ng mas mataas na presyo ngayon para sa kanyang gin or beer or whatever, natitiyak niya at least na yung supposedly binayaran niyang sin tax, napunta talaga sa gobyerno. Ngayon walang katibayan na
nabayaran ba yung sintak nito? Malay natin. Sa ginawang research ng Ibon Foundation, ano-ano bang mga aspeto yung tinignan ninyo dito para makita ninyo na hindi magiging paborable sa may hirap itong tax reform na to? At ano ang dapat na alisin o pwedeng ituloy ito with the revisions? Sige. Yung pinaka-conclusion namin, yung pinakamahirap na 60 milyong Pilipino, baga pati sa kwarto na studio na to, no, kung tayo ay kumikita ng hindi umabot sa 20 mil kada buwan, babawasan ang kita natin sa 2018. Garantisado yan. So yung pinakamahirap na 60 milyong Pilipino, bawas ng humigit kumulang 800 pesos hanggang 4,000 piso, babayad mo sa gobyerno bilang buwis na wala kang pakinabang sa income tax. Sa pamamagitan ng excise taxes? Oo, ng excise taxes. Ito Okay. yung tinabagit ni Yung LPG, yung sa mga sweets, etc. So kumbaga para sa amin, mahalaga yung punto nyo kasi kung meron dapat magreklamo sa tax package na to, yung pinakamahirap na 60 milyong Pilipino na hindi umaabot sa 20 mil ang kita kada buwan, dehado tayong lahat dyan sa tax package na yan. Ngayon, paano pupunan yung kita ng gobyerno? Sa amin, simple lang din eh. Hindi tama na isang pamilya halimbawa na kumikita ng 1 milyong piso kada taon, dadagdagan mo pa yung kanilang bulsa ng 33,000 pesos. So sa amin, simple lang. Tama yung point ni Kong about yung tamang pagsingil ng buwis sa mga kinukonsumo, alak man yan o sigarilyo. Pero sa amin, ang di hamak mas mahalaga, yung mga nakaipon na ng sobrang daming pera, lalo na sa hindi pagbabayad ng tamang buwis sa mga nakarang taon, yun ang singilin. So kumbaga, palagi natin reklamo, hindi pantay, hindi po ng Pilipino, masyado malaki agwat sa mayaman sa mahirap, responsibilidad ng gobyerno, liitan yung agwat na yan, patawan ng tamang buwis yung kita at yung yaman ng mga mayayaman. Kasi nakapag-ipon eh. Kasi hindi sila yung buwis. Ang gusto nyo bang sabihin dito ay yung mga kumikita ng mahigit 20,000 na ngayon ay nagbabayad ng mga taxes, taasan pa ang buwis nila na income? Tingin namin lahat ng kumikita ng under 35,000 pesos, more or less kada buwan, hindi dapat magbayad ng income tax. Okay. Tingin namin lahat ng kumikita ng more or less, sabihin natin, 1 milyon pataas, dagdagan Sa kada ng buwis taon. na yan. Kasi may estimates din Sa kada kami. taon yung sinasabi nyo o kada buwan? Kada buwan. So 1 million na kita kada buwan, Oo. yun ang dagdagan ng tax. Example lang, yung pinakamayaman na 300,000 pamilya sa Pilipinas, taasan lamang ng more or less 10% na kailang income tax, maaaring kumita ang gobyerno ng 90 billion pesos. Top 1% lamang yan ng Pilipinas. Tingnan namin, tama lang, yung mga nakinabang na sa mahabang panahon, sa mababang buwis na binabayad nila, patawan sila ng nagdag na buwis. But how do we do that, Kong? When in fact, halimbawa, nagbatas na naman kayo ng panibago. Kasi ako, ito yung hinanain ko din sa kalooban ko madalas eh. Gawa kayo ng batas. Yung mga ginawa nyo ng batas, di naman na ipapatupad nung dapat magpatupad. Dinadagdagan nyo pa yung patutupad nila, lalo lang yung pinahirap ang buhay nila. Yan nga ang posisyon namin. No, na ipatupad muna natin ng maayos yung mga existing na batas kaugnay sa buwis. Ba't gumagawa pa kayong buwis na batas? Kaya kami bumoto ng no dyan. Pero may bill din kayo na bago. Kailangan naman talaga. Yung bill namin na bago, para ibaba talaga yung income tax. Pinaliwanag ko na kanina na sobra na yung income tax na binabayaran, lalo na nung mga mababa at panggitna ang kita. So, kailangan talaga gawin yun. Kasi kagaya ng sinasabi ni Sunny, Pero maglagay tayo ng tax. hindi kailangan magpataw ng bagong mga buwis. Hindi, kagaya ng sinabi, ang posisyon nila Sunny, magdagdag dun sa mga matataas na kinikita ng bagong buwis. Pero ang problema, yun nga ngayon, hindi rin nasisingil. Paano din how can we be assured na yung idadagdag, halimbawa doon sa punto ni Sunny, masisingil naman? Alam nyo, BAR lang yan eh. Alam ng BAR kung sino yung mayaman sa Pilipinas. Alam nila yung mga malalaking kumpanya, may kapangyarihan sila ni OD na kalkalin yung statement sa sinasabit nila. Sa amin, ganun lang yun eh. Kung hindi sana maging tamad ang gobyerno, o hindi takot pala, hindi magtamad, kung hindi lang sana maging takot na singilin yung mayayaman, hindi nila kailangan magpatol ng dadag na buwis na mahirap. Esensya nangyari ngayon, takot yung gobyerno na singilin yung mayayaman, kaya ginagawa nila, ang sinisingilan nilang buwis, yung pinakamahirap na 60 milyong Pilipino na mag-iingay, pero pagkatapos ito, ahap na ng paraan yung Pilipino, kakayod pa rin sila eh. So ginagawa nila sa kanilang takot at katamaran na singilin ng mayayaman,
ginagawa nilang kolektor yung mga negosyante, yung mga sari-sari store, yung mga supermarket. Essentially, yung VAT collect, ano yan eh, buwisin mula dun sa consumer, kinokolekta ng negosyante at binibigay sa gobyerno. So kumbaga, sa katamarang katakutan nila na yung BIR, singilin yung mayamang pamilya, malalaking kumpanya, ginagawang kolektor yung mga negosyante at ang kinokolektahan yung pinakamaraming mahirap na Pilipino. Mali yun. Hindi ganun ang tax but program that's reality, Kong, di ba? Na maraming naiiwasan na mga singilin dahil ang daming mga tax evaders eh. Yung mga mabuti nga may ilan pa ngayon na nahahabol pero nakita naman natin, 'di ba? Ang daming malusutan diyan, 'di ba? Na kung saan-saan nagkakalusutan ng Totoo yan. pagpabayad ng tax. Eh yun ang hindi natin na-improve. And that has something to do with the implementation. Yes. Paano? Ano yun? Hindi ba tayo dun dapat gumawa ngayon ng batas na with regard to implementation? Actually, may mga batas na. No? So, ano pa ang kailangan nating batas? May sapat na kapangyarihan na naman ang BIR, ang customs. Ang problema, kung ay umaksyon ng mga nasa pwesto. So what do we do? I mean, you have the oversight if function, officials diba? will look the other way, no? O, ito nga example eh. Kailangan may stamp yung exactly. produkto. Wala. Hindi ini-implement. Nasa batas na yun. Nasa batas na yun. 5 taon na. Hindi pa pinatutupad. Maraming dahilan. Eh di ba may kaso sila dapat dyan pag hindi mo ginagawa yung tungkulin mo na ipatupad yung dapat mo ipatupad? Pwede yun. Oo. In fact, siguro yan ang isang sagot. Siguro yung taxpayers maging aktibo rin. No? Di mag-file ng kaso laban sa mga opisyal natin. So siguro isang posibleng Na marami ng mga pangkontra yun. kinasuhan ng mga tax evaders dati na wala din nangyayari sa mga kaso nila. Di ba ano na bang nangyari? Meron na bang malaki-laki na tax evader talaga na pwede mo sabihin na significant yung kanyang tinakbuhan tapos nakita mo na nakakulong behind bars? Well, sa administrasyon ngayon, ang binabanggit nila, yung malaking tax evader na nakuha nila, yung Mighty Tobacco nga. No? Pero walang nakulong dito. May compromise na. Sinetel. Tapos binenta yung... So, masisettle yung... At least magbabayad. So, totoo naman yun. Oo. May isasettle silang mga unpaid taxes. Yes. Pero binenta yung... Tapos binenta yung... Kumpanya. Yung kumpanya, may-ari na ngayon, Japanese company. No? So may mga nasasampulan na gano'n. No? Pero I am sure, marami pang ibang kumpanya na kung gugustuhin talaga ng gobyerno, kayang no? Makolektahan So din. sa punto nyo ngayon, do you suggest na ituloy pa rin to? Kasi kung halimbawa, magkakapilitan, tax reform package yan. O kaya kung meron man magkaroon ng compromise, marami pa rin nakalusot doon sa mga bagay na maaaring mag-reflect sa mga mahihirap. Hindi ba pinakamaganda ngayon dyan, ano na lang, wag na lang gawin? Or... Actually, maganda example ng Mighty Kasi isang kumpanya lamang yan. 25 billion, di ba? Yung mga kolekta doon. Ikumpara mo dun sa kano kalaki yung sukitain sa tax package na to, pwede naman ganun gawin ng gobyerno Mahabol lang yung mga hindi nahahabol. Isa-isa yung mga yan kasi isa lamang yung Mighty sa siguradong daan-daang kumpanya na nakakahanap ng lusot. Pero ang nagiging problema, kailangan ng pera ngayon para doon sa build. At para sa infrastructure at para, don't you see that as something na magiging beneficial naman sa kakanyang kabuuan? You don't look at it that way? Well, yan nga ang sinasabi ng gobyerno. Yun yung sinabi ni Pangulo sa kanyang SONA. No, na pro-poor ang tax reform nito dahil yung kikitain daw ng gobyerno gagamitin para sa infrastructure program na pakikinabangan daw ng mahihirap. Yes. So, ang tanong ngayon, makikinabang ba talaga ang mahirap sa mga infrastructure project ng gobyerno? So, kailangan siguro suriin natin ano ba. Ano ba sagot nyo? Hindi ba? Kasi dadaan ka din naman doon. May sagot ka. Kayo, ano sagot nyo doon? Sinuri namin yung 75 na flagship project ng administrasyon. Lalabas, halos kalahati sa NCR lamang. Okay, so sa luhay ka ng gobyerno, dagdag kayo ng buwis kasi babalik naman sa inyo sa infrastructure. Pero hindi Kung ikaw ay nagasaka ng sa Visayas halimbawa,
pinakamalaking bahagi na binabayad mong dagdag na buwis sa ilalim ng tax package na to, mapupunta para pondan infrastruktura dito sa Metro Manila o kaya sa makarating na rehiyon, gitnang Luzon, Timog, Katagalugan. Hindi ba kasama din doon yung mga farm-to-road market? Napakaliit ng bahagi. Market Kumbaga, roads. disproportionate. Nagulat nga kami. Ang pinakamalaking bahagi sa flagship projects man lamang titingnan natin, siguro humigit kumulang 2/3 nasa NCR, CL, tsaka ST lamang. So, ibig sabihin, yung mga nasa ibang bahagi ng Pilipinas, lalo pati sa Mindanao, mga ganyan, barya lamang makukuha nila dun sa build flagship projects. So sa tanong nga gano'n, makikinabang yung mahirap doon, well, bahagya siguro kung may mahagip dun sa Metro Manila na na may kakayanang mag-trend halimbawa ng na medyo mahal, makikinabang sila. Pero hindi makikinabang yung mahirap na magasaka na kulang ang irigasyon, kulang ang farm to market road. Hindi makikinabang yung komunidad sa Metro Manila na demolish dahil nga para doon sa mga magandang projects na yan. Tapos, kung titinan yung buong kita talaga ng gobyerno, magabayad ng buwis ang mahirap sa probinsya, sa kanayunan, ang makikinabang yung mga nasa sentrong lungsod, lalo na sa Metro Manila. Hindi yung pantay eh. Tinanong mo ako, pakikinabang ba yung mahirap? Tapos, nag-iisip ako ng konkretong example. So, ito, tanong ko, halimbawa, yung example ng mga itinayo ng big infrastructure projects, yung TPLEX, SCTEX, mga ganyan, di ba? Oh. No, mas mabilis Sino ba- ngayong mas mabilis ngayon yung galing sa Baguiong Gulay makarating sa Maynila. Sino ba ang pangunahing nakikinabang dyan? Or tanong natin, yung mga maralita ba na nakikinabang dyan? May negosyante rin, di ba? Mga negosyante, okay, yes. Pero yung mga ordinaryong maralita magsasaka, actually, kung sa commuting lang dumadaan ba sila dyan? Hindi sila dumadaan dyan. No, dahil masyadong mahal. Di ba? Kada pasok mo dyan, 200, 300 pesos. Mas mabilis ka Kailangan naman bayaran. makarating sa pupuntahan. Kung may kotse ka. Bus, Actually, di ba? Bus. tingnan nyo kung yung traffic, halos walang traffic sa mga yan, di ba? As mainly private cars. Nasaan ang bulto ng publiko? Nandun sila sa MacArthur, di ba? So, may nakikinabang dyan, definitely, yung mga kayang magbayad. No? Tapos ang pinaka nakikinabang talaga dyan, yung mga malalaking kumpanya na may monopolyo sa operation yan. Diba? Pero kasi ang nagiging sinasabi naman nila dyan, kung makinabang yung malaking kumpanya, mabilis ang production namin, mabilis ang trabaho namin, maganda yung aming kita, maganda yung aming negosyo, then we can hire employees. At pagka lumalaki yung kumpanya namin, may mga nakikinabang dahil may nagkakaroon yun ng na yung trabaho. dati ng argumento noon. No, na, okay, alagaan natin yung mga mayayaman, no, paunlarin natin ang negosyo, tapos yung tinatawag na trickle down. No, tapos pagka makinabang ang mga negosyante, lahat ay makikinabang din. No? Hindi ba totoo naman na pagka may negosyo, maganda negosyo, may tao, Ano ang may actual requirement? na resulta ng ganyang economic philosophy? Ang naging resulta, yung lalong pagtindi Ng ng pagitan. agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap. No? So, ito nga, yung mga statistics na sa yung panahon ng economic growth natin, from 2010 to the present, no, totoo yan, di ba? Pinakamataas daw ang economic growth ng Pilipinas. Sa buong Asia, mas mataas pa raw kaysa sa China. Pero may mga statistics na nagsabi, sinong nakinabang sa economic growth na yon? 75% ng bagong yaman na nalikha ay napunta sa something like 60 families sa buong Pilipinas. No, so yung mga bilyonaryo na lalong lumaki ang kayamanan nila. But how do you So hindi totoo yung sinasabi na pagka yumaman yung mga bilyonaryo, aangat din ang kabuhayan nung nakararami. Pero hindi naman sinabing yayaman din silang kagaya ng mga bilyonaryo. At least umangat sila, di ba? May trabaho hindi sila. nga umangat Tumaas pa ang sweldo. Oo. Dumami ba ang mga trabaho? Hindi ba? Hindi nga Di ba? Alam niyo- hindi naman na bago ang unemployment rate, di ba? Sani, Actually, ito ang lumala pa sabi nga. niyan. I think, maganda sabi ni Kong pinagmamalaki ng gobyerno, ikasampo sa mundo, yung bilis ng economic growth natin, pinakabilis sa Asia.
sana una din ng presidente sa kanyang SONA na bawasan ng halos 400,000 trabahong Pilipino sa nakaraang taon. Sa harap ng ganyang klaseng paglago ng ekonomiya. Kaya tingin ko mahalaga yung punto nila. Tapos, huwag tayo masyado masilo sa infrastructure. Ako sa utak ko, no, pinaka-example ko dyan yung San Juanico Bridge. Di ba? Pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Love bridge ni President Marcos kay Imelda. Kung infrastructure lang ang kailangan para umunlad ng isang rehiyon, bakit yung Samar and Leyte kabilang pa rin sa pinakamirat na rin sa Pilipinas? Kumbaga nakasilaw siya eh. Nakasilaw na yung magandang tulay, nga, mas mabilis ang pagbiyahe. Pero hindi naman yun ang dahilan kung bakit hindi umangat ang ekonomiya ng Pilipinas eh. May kakulangan na infrastruktura, totoo nga. Pero mas ang punto nga doon, ano ba talaga ang maglilika ng trabaho para sa pinakamaraming Pilipino? Hindi yung malalaking negosyo, papaunlarin mo. Papaunlarin mo dapat small, medium enterprises. Okay. Ano ba ang dulo nito na nakikita ninyo? Ano ba ang sagot? Kasi ang nagiging problema lagi, sinasabi ng iba naman, masyado kayong magagaling. Pareho kayong mahuhusay. Parang gano'n. Ang nangyayari, parang pagalingan tayo ng pagalingan. Tapos pagdating sa dulo, wala namang nagiging konkretong solusyon dahil yung galing natin hindi naman nangyayari. Yun namang ganito, hindi naman yun ang realidad. So how do we come up with a solution na talagang ang dulo makikinabang ang mas maraming Pilipino? Before you answer that, we'll pause for another break. Babalik po kami. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Lozon with Representative Antonio Tino ng ACT Teachers Party List and Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation. Ano bang dulo natin na nakikita na konkreto na solusyon talaga dito? Kasi we have to face reality. And kung titingnan natin yung realidad, kagaya ninyo sa Congress, kahit na anong ngal-ngal ang gawin ninyo, sa dulo, bilangan pa rin ng boto. Sa dulo, paramihan pa rin kung sinong maraming kaalyado. So kaya umangat na nga yan sa Senado na ngayon. So it is the same thing that will happen in the Senate. Diba? Parang ang dulo nito, pag nagkapitpitan ng itlog, sino pa rin yung kaalyado nino ang pinag-uusapan natin. So how do we actually look at the possibility of, one, cushion the effect if in case this will be passed? And kung sakali man, ano ang pwedeng solusyon na ipang kontra pa dito para malesen yung impact talaga doon sa mga mahihirap na sinasabi ninyo mas maaagrabyado if this bill will be passed into law? Sa amin, ang pinakamalaga ngayon, maunawaan ng pinakamaraming Pilipino na dehado sila. Kasi grabe rin yung public relations, yung propaganda campaign ng DOF na makikinabang yung Pilipino ito. Kaya tingnan namin una-una, kung maunawaan ng mga Pilipino na dehado sila, yun ang tungtungan para i-modify siya. Kung i-modify siya, agree kami, yung sa nabanggit kanina, simple lang. Yung usapin ng oil excise taxes, mabigat yan para sa Pilipino. Yung expansion ng VAT coverage, mabigat din siya sa Pilipino. Yung automobile na mamahaling Hindi na bale. okay lang yun. Manigil talaga na malaki doon. Pero tanggalin yung sweetened beverage tax or liitan ng sobrang laki. Liitan din yung excise taxes o tanggalin ng buong buo. Yung VAT, hindi talaga dapat yan. May mahirap talaga na ipatay yung So these are the major, kumbaga, revisions doon sa bill. Pero the way it looks, you think that this will be revised? Kasi ang pinupush ng Presidente narinig natin in its si Presidente, Correct. sa SONA niya, talagang sabi, pasa ng buo. Yes. Mensahe Walang bawas. sa Senado kasi pinasa na ng House no? Walang bawas, walang gulang. Tapos sininggle out pa nga si Senador Angara, tapos pipanta pa sa parating na eleksyon. No? Pero I think mahalaga ang magiging papel ng publiko. Kasi nga nakita natin nung nakaraan, 'di ba, yung unang expansion ng VAT. Talagang yung mga nagtulak noon lalo na sa Senado, hindi na re-elect, 'di ba? So, kailangan magparamdam ang publiko, lalo na sa mga senador ngayon, na hindi katanggap-tanggap yung, lalo na yung pagpataw nga ng mga excise tax, yung tax sa matamis, and so on and so forth. No? Tatamaan tayong lahat yan. No? So, I think public pressure ang importante rito. No? Ngayon, ang may pagkatuso rin kasi yung
yung gobyerno sa present nila nito alam din nila, kaya inuna nila yung lowering ng income tax no, kasi paraan yan para ma-neutralize yung middle class. Kasi middle class ang makikinabang dito. Sinong kasama dyan? Mga nasa media, mga professional, and so on. Definitely, may malaking kaluwagan yan. Ito yung pinakamaingay sa lipunan natin, di ba? Ito yung nasa media, may access sa media. Kahit sa social media, no, yung Facebook and so on. Sila naman yun di ba? So, yun ang no, kaya kailangan ipaliwanag nating mabuti, no, na yes, maaring sa neto may pakinabang kayo, pero tingnan naman natin yung kalagayan ng mga maralita na walang pakinabang tapos sila pa ngayon ang pipigain. Ng gastos. So yun ang challenge sa atin ngayon. Eto ngayon, itong sinasabi ni Benjamin Diokno, pakinggan natin. So sino ba nagbe-benefit sa education budget? Sino nagbe-benefit sa health budget? Sino nagbe-benefit sa CCT? Hindi ba yung mga mahihirap? Kasi the way to look at it is by cohorts Yung let's say the poorest of the poor, saan sila, assuming hindi nga sila nagbabayad ng buwis, no? Hindi nagbabayad ng buwis yung mga yan, di ba? But they get all the benefits. Secretary Ben Diokno. Kahapon lang nasa Congress siya. Tapos sinisingil nga namin siya dahil yung sinabit na budget ng Malacanang, walang housing budget para sa Maralita. No, merong ang NHA, ang pinakamalaking programa niya 1.6 billion para sa AFP and PNP housing. Pero yung para sa talagang mga Maralita, wala. No? Ang sabi niya, So sabi magbe-benefits, education, health. ang sabi niya, particular sa housing, sabi niya, alam mo sa infrastructure projects, meron dong pondo para sa right of way. No, tas yung right of way na yon, pera yan para sa Maralita. Kasi daw babayaran yung mga Maralitang pamilya para tumabi sila. No? Kasi sila yung Tatamaan ng masasagasaan. Yun pa ang salitang ginamit niya. Yan yung mga masasagasaan ng mga proyekto. Babayaran daw sila para tumabi. May pera nga naman sila. Ganun ang mga eksaktong words niya. O di may pera nga naman Tapos sila. sinasabi pa, lilinisin na namin yung mga yung mga lugar na Yung mga dadaanan informal ng mga infrastructure project na ito. No, so yan nga yung ako nagpapasalamat na diretso siya magsalita, no? Walang pondo para sa housing. Sabi infrastructure budget pero wala namang pondo para sa housing. Ang meron, ano ba yung sinasabi niyang babayaran? Bibigyan ng pamilya ng 25,000. Sabihin, Ang lipat mo na. alis ka na dyan. Saan sila lilipat? Di ikaw Wala ba, naman, ikaw wala na, wala ikaw naman. na bahala maghanap. May pera ka naman. Ganun. Pero yung 25,000 ba, may bahay na ba yun? Bahay at lupa na ba yun? Kaya nga kailangan may housing project para sa mahirap Kaso walang pondo para doon. Pang rent mo yun, 25 years. Kaya nagpaprangka siya, sabihin niya, tumabi na kayo dyan. Itong pera, tumabi na kayo dyan. Saan sila pupunta? Bahala na kayo. Hindi namin problema yan. No? So ano nangyayari? Hindi naman umaalis, di ba? Ang mga pamilyang ito. Maghanap sila ng ibang lugar. Dito pa rin sa, let's say, NCR, kasi nandito yung kabuhayan nila. No? So, pero pinapakita dito na, parang, sabi, yung budget daw na to may malasakit. No? But don't you believe that... Asan ang malasakit Don't you dyan? believe that Pinapaalis para matuloy yung proyekto. pero hindi ba kayo naniniwala na pwedeng pakinabangan nyo sa edukasyon, sa kalusugan? Well, ito pa nga yung isang issue na ni-raise namin sa budget hearing kahapon. Yung budget para sa free tuition sa college, tinanggal nila Secretary Diokno. May 8 billion na dyan ngayon. No? For 2017. For 2018, tinanggal niya. No? So, bakit niya tinanggal? Saan dinala? Ay, sabi niya, hindi pa nga usapin ng sandi nila Basta ang sinasabi nila, kumbaga, sa filosofiya nila, yung college hindi na kailangan suportahan ng gobyerno yan. Hindi kailangang libre. Okay, sabi niya, yung elementary, high school, yes, susuportahan ng Parang sa ng libre. Amerika. Pero yung college, no, kung magbayad yung may kaya. No, hindi pwedeng libre. Okay, kaya ganun ang policy ngayon, 'di ba?
kahit mga state universities, may tuition, tapos sa UP nga, may socialized ka pa. No? So, asan ang malasakit yan? Sa health. Health. O, ano bang policy natin ngayon? Binabawasan ng budget ng mga public hospital. No? Tapos sabi nila, may PhilHealth naman. At saka malaki ang budget natin na inialat sa education and di ba? And the health, di ba? Malaki pero hindi pa rin sapat para sa populasyon natin. Yes, to pinakamalaki sa mga social services, yung education. Paano mahigit 20 million ang mga estudyante na kailangang paglingkuran, di ba? Pero kapos pa rin, no? Yung health, PhilHealth Ngayon, tanong natin yung mga kababayan nating maralita, sapat na ba yung PhilHealth? Kino-cover ba niya ng O di ba, zero na sila ngayon? well, Zero billing na sila ngayon Ang mga subsidized na ng gobyerno yun, di ba? na ang problema hindi nga napapatupad ng 100% yan. No? Tanong natin yung mga maralita, no? Nasasagot na ba ng PhilHealth ang lahat ng mga gastos nila? Hindi. No? So how do you see this one? Kagaya nun, ano nga ang dulo natin ngayon dito? Yung dulo? No, ano tinitingnan natin dulo nito? Kasi kung napasa, ayan, napasa na. So that's reality. Una, nagpwersahan, halimbawa, ito yung gusto ko. At ito, meron kami nakikita dito na parang pakinabang ng mga mamamayan. And we are the one managing it. Kami ang nagmamando ngayon dito. And may kaalyado naman sila. And that could probably happen. And that's, di ba, parang yun ang realidad So ano ngayon ang mangyayari? Hindi ko pa nabanggit yung kanina Yung dulo nito, numbers game talaga siya. Yes, correct. Kaya babalik natin talaga, sikapin natin na yung publiko, maunawaan, nandihado sila sa budget na to. Unawaan ng publiko na hindi totoong sinasabi ni Secretary Joke na para sa kanino. Kaya nagbanggit din infrastruktura, para kanino ba yan? Maganda yung pagkakasabi ni Congressman na sa totoo lang, dehado yung Pilipino dun sa usapin ng health, budget, education. Normal, syempre kailangan malaki yan. Pero kulang pa rin nga dun sa pangailangan. Tapos hindi rin totoo na pangunahin ay natutugunan ng gobyerno yung pangailangan ng marami. So tingnan namin, yung dulo nito, kung walang ingay mula sa publiko, mapapasa talaga siya tulad ng dati. At tulad ng dati, makikinabang yung dati na nakikinabang sa ekonomiya. Kaya tingin namin, mas mahalaga ngayon, gato nga yung media, pag-usapan natin to, at wag bilin yung kwento ng gobyerno. Hindi sa totoo Kung mag-ingay tayo, konkreto dito sa usapin ng package na to, tama yun Huwag ma-senator recto na sa VAT, di ba? Okay? Ganun yun Yan ang presyo ng publiko. So if there's one sentence that you would like to tell the President, what would that be? Sana sir, totohanin yung sinasabi niyong mahirap kayo at supportan niyo lahat ng mga provisions sa konstitusyon na makamamayan. Ngayon, itong tax package, anti-poor talaga to. Sana huwag ipatupad kasi dehado talaga yung pinakamaraming mahirap sa Pilipinas dito. Kung anong inyong... bawiin yung mga anti-poor na bagong tax at ipatupad yung maayos na koleksyon. And kung sakaling tanggalin excise tax, okay ka na? Oo. Excise Pwede ka na tax, VAT, yung sa matamis, kung tanggalin yan, Hindi ka naman ba diabetic? So, pagka natanggal yung tatlo na yun, okay ka na? Oo. Dun sa lahat ng nandun, More or less, pwede pasar na. Pwede. Yun lang tatlo, Tapos kailangan ayusin yung koleksyon. Yes. Diba? Well, we've been talking about that collection since time yun na nga. immemorial. I mean, di ba, I'm nearing to my grave already, but when I started discussing these things... Pagbayarin yung malalaking tax evader. Hindi lang mighty ang tax evader. Marami yan. Oo naman. Kaya nga. Oo. Ano ba ang apelyido mo sa Mighty? Hindi ko alam. Parang paiksiyan yata. Ganun. Maraming salamat po. Looking forward to maraming salamat, Sunny. Sayang pero we'll discuss these things. Hihimayin natin yung mga puntos sinasabi ng ating mga panauhin ngayon at we'll discuss it with ASEC Paula Alvarez. Hindi ho siya nakarating. Dapat kasama natin siya dito ngayon para nadinig natin yung paliwanag naman ng gobyerno with regard dito sa mga issue po na ito. But we will keep on informing the public at gusto po natin na maliwanagan natin ito sa kanyang kabuuan at mapaghanda na natin kung ano ba magiging impact sa atin ito
kung sakasakali man. Dahil mas mabuti na rin yung tamaan ka ng hagupit nang nakahanda ka at medyo merong tapa lang yung puwet para hindi masyadong lumatay. Ano? Tingnan natin ho kung ano ang ating pang maibibigay sa ating mga kababayan para sa kanilang dagdag na kaalaman. Mas mabuti ho yung maalam para ho hindi tayo maging mangmang. ACT Teachers Party List Representative Congressman Antonio Tino kasama po natin at Evon Foundation Executive Director Mr. Sonny Africa. Dito po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.